Okay, handa ka na ba? Kasi yung mga material na pinadala mo, wow, naglalatag ito ng isang napaka-espesipikong, alam mo yon, pananaw sa mundo. Parang binabalangkas niya yung buong kasaysayan ng sangkatauhan bilang isang cosmic na legal battle. At ang sentro ng kasong to, isang simpleng tanong lang pala. Posible nga bang sundin ang mga utos ng Diyos? At ayon dito, parang yung buong universo naghihintay ng sagot. Isang cosmic legal battle. Ganda ng pagkakasabi mo dyan. At yan talaga, yan yung essential ito. Ang gagawin natin ngayon ay susuriin natin yung lohika sa likod ng argumentong yan base sa mga notes na to. Titingnan natin kung bakit, ayon sa pananaw na ito, si Satanas daw ay ginagawa ang lahat para patunayan na hindi ang sagot sa tanong na yan. At kung paano naman, sa kabilang banda, may isang plano para patunayan na mali siya, na nagtatapos sa isang itinakdang bilang ng mga saksi. Sige, himayin natin to. Unang-una, ano ba talaga yung pusta dito? Bakit ganun na lang kalaki yung issue kung may sumusunod ba o wala sa mga utos? Kasi kung iisipin mo, parang ang simple ng logic, di ba? Kung may nakakasunod, edi posible, anong problema doon? Dito siya nagiging komplikado. Kasi ang argument ni Satanas, ayon sa pagkakapresenta rito, ay hindi lang basta, mahirap sundin yan. Ang claim niya, mas malalim. Mas malalim pa? Oo, imposible raw talaga. Sinasabi niya na ang mga utos ay isang pamantayan na hindi para sa mga nilalang at sino mang nagpipilit sumunod, nagkukunwari lang daw. Teka, nagkukunwari. Paano nagkukunwari? Ang premise niya, na makikita rin sa kwento ni Job sa Biblia, ay ganito. Kaya lang naman sila sumusunod sa'yo ay dahil pinagpapala mo sila. Alam mo yun, mayaman sila, malusog, protektado. Sabi niya, subukan mong alisin ang lahat ng yan at isusumpa kanila ng harapan. Basically, ang sinasabi niya, transactional lang ang pagsunod ng tao. So, parang suhulaw ng Diyos yung mga biyaya? Grabe, parang ang baba naman ng tingin niya sa tao, no? Na mabuti lang tayo kasi may bayad. Eksakto. At yan ang pusta. Kasi kung mapatunayan niyang tama siya, sira ang kredibilidad ng mga utos bilang batayan ng katarungan. Pero kung mapatunayan na mali siya, Na may susunod pa rin. oo, na may mga taong susunod pa rin sa Diyos kahit wala ng bihaya, kahit sa gitna ng pagdurusa hanggang kamatayan. Pag nangyari yon, magiging absolutong pamantayan ang mga utos para sa huling paghukom. At sa senaryong yon, ayon sa teksto, si Satanas at ang kanyang buong kaharian ay talo na. Kaya para sa kanya, this is a fight for survival. Okay. Gets ko na kung bakit all out siya. Kung ganun kalaki ang nakataya, paano niya ito ginagawa? Kasi yung mga taktika na nakalista dito sa sources natin, grabe, higit pa sa simpleng tukso eh. Para siyang isang malawakang kampanya ng disimpomasyon at distraction. Tumpak. The way these notes frame it, may tatlong pangunahing strategy siya. At yung una, siguro ang pinaka-epektibo sa panahon natin ngayon ay yung tinatawag nating mga pang-abala sa mundo. At yan yung nakakagulat sa listahan eh. Hindi lang yung mga obvious na masasamang bagay. Kasama ang pera, oo, pero pati grado sa eskwela, career, pag-aasawa, pag-alaga ng anak. Oo, at yan yung talino ng stratehiya. Hindi kailangan maging masama ang isang bagay para maging distraction. Ang goal lang naman ay ubusin yung oras at energy mo. Okay. Kung ang buong buhay mo ay umiikot sa pag-abot ng career goals mo, sa pagpapalaki ng mga anak, sa pagbabayad ng bills, lahat yan mabubuting bagay. Pero kung wala ka ng natitirang oras o lakas para buklatin ang Biblia, O manalangin man lang. o manalangin, o pag-aralan kung ano ba talaga ang kalooban ng Diyos, panalo na siya. Yung tawag mo kanina, diversion tactic, ganun na nga. Habang busy ka sa pagbuo ng buhay mo, may mas malaking laban na nangyayari sa background na hindi mo namamalayan. So, kung hindi ka niya makuha sa mga pangarap mo sa mundo, ang next move niya, aatakihin na yung paniniwala mo mismo. Yan ang pangalawang kategorya, espiritual na panlilinlang. Dito, hindi kanya inilalayo sa konsepto ng relihiyon. In fact, minsan,
Hinihikayat pa niya. Ah, talaga? Ang problema, binibigyan kanya ng peking bersyon. Gumagamit siya ng mga aral na halos tama pero may lason. Nagpapakita ng mga peking himala para malito ka kung anong yung tunay na gawa ng Diyos. At ang pinaka-target niya rito ay yung pundasyon ng lahat, Ang Biblia? ang Biblia mismo. Paano niya inaatake yung Biblia? Sa maraming paraan pwede niyang kumbinsihin ng mga tao na isa lang itong libro ng mga alamat. O kaya naman, Binaluktot yung kahulugan? oo, binabaluktot niya ang interpretasyon para magmukhang magkakasalungat yung mga talata. Ang pinakalayunin niya ay tanggalin yung otoridad ng Biblia bilang salita ng Diyos. Kasi kung hindi ka na naniniwala na ito'y galing sa Diyos, Bakit mo pa susundin? bakit mo pa susundin yung nakasulat yan? Nawalan na ng kapangyarihan. Okay, so una, distraction. Pangalawa, deception. Paano yung mga tao na hindi matinag ng dalawang yan? Yung mga nakatuon pa hen sa tunay na aral. Dito na. Dito na pumapasok ang huling baraha niya. Yung pinakadesperadong hakbang. Direktang pag-atake o persecution. Kung hindi ka madaan sa pangarangarap o sa paninlinlang, idadaan ka sa dahas. Wow. Ayon sa lohika ng material na to, pinapatay niya ang mga tapat na saksi dahil alam niyang banta sila. Kasi ang isang taong tunay na namumuhay ayon sa utos ay isang buhay na ebidensya laban sa kanya. Ang liwanag ng isang tao pwedeng maging sulo para sa daan-daang iba pa. Kaya kailangan patayan agad yung apoy. Oo, mula sa pananaw niya, mas mabuting patayin habang maliit pa. It's a desperate move, pero pinapakita nito kung gaano kalaki yung takot niya sa isang tunay na saksi. Grabe! At dito, yung mga material na pinadala mo, hindi lang tumigil sa mga konsepto. Ito yung parte na talagang hindi ko inasahan. Ang gamitin yung buong kwento ni Esther mula sa lumang tipan bilang isang blueprint para sa buong cosmic conflict na to. Ang tindi ng koneksyon. Napaka-bold at napaka-detalyado ng pagkakalatag ng pagkakatulad. Sa analogiyang ito, si Haman, yung mataas na opisyal na galit kay Mordecai. Dahil hindi yumuyukod sa kanya, Oo, siya yung kumakatawan kay Satanas. at si Mordecai at ang mga Hudyo na sa Diyos lang daw yumuyukod at hindi sa kahit sinong tao. Sila yung kumakatawan sa bayan ng Diyos. At yung dekreto ni Haman na lipunin ang lahat ng Hudyo sa buong imperyo sa loob ng isang araw, yan daw ang perpektong simbolo ng layunin ni Satanas. Ubusin ang lahat ng saksi. Yun, kung walang natitirang ebidensya na posible ang pagsunod, panalo na siya sa argumento. Case closed. Pero ang turning point ng kwento ay si Esther. Yung desisyon niyang humarap sa hari kahit hindi siya pinatawag, na ang parusa ay kamatayan. Yung linya niyang, kung mamatay ako, mamatay na. Parang yun yung climax, no? At ayon sa interpretasyong ito, yun yung anino, yung simbolo ng ginawa ni Kristo sa krus. Ang pag-aalay ng sariling buhay para iligtas ang kanyang bayan mula sa isang death decree. At dito na papasok yung pinakamagandang twist ng kwento, yung, alam mo, yung poetic justice. Sandali, teka, himayin natin yan kasi ang bigat ng theological na yan. Gusto kong masigurado na tama yung pagkakaintindi natin. Sinasabi ba ng source na kung paano si Haman ay binitay sa mismong bitayan na ginawa niya para kay Mordecai, ganun din daw natalo si Satanas sa mismong krus na akala niya ay tagumpay niya. Yun ba yung parallel? Yun mismo. Yun yung sentro ng argumento, na si Haman na gumamit ng isang puno para sa bitayan ay namatay sa sarili niyang instrumento. At si Satanas na gumamit din ng isang puno, ang krus, para patayan ang tinatawag na huling Adan ay doon mismo natalo. Yung sandatang akala niya ay magpapanalo sa kanya, yun mismo yung naging sanhi ng pagkatalo niya. Wow. Ang krus mula sa instrument of death naging simbolo ng buhay at tagumpay. Okay, so yung krus, sinagot niya yung tanong tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Pero paano naman yung original na tanong sa korte? Yung tungkol sa kung kaya bang sundin ng mga ordinaryong tao yung utos. Kasi yung sakripisyo ni Kristo, one of a kind yon. Yung argumento ni Satanas ay tungkol sa ating lahat. Magandang tanong yan, at dyan pumapasok yung susunod na bahagi ng plano,
ayon sa mga notes. Ito yung konsepto ng itinakdang bilang ng mga martir na saksi. Ang paliwanag dito ay itinakda raw ng Diyos ang isang partikular na bilang ng mga tao sa buong kasaysayan na magiging panghuling ebidensya. So, hindi lang ito isang individual na laban. Parang isang kolektibong pagpapatunay. Kumbaga sa korte, isang class action lawsuit laban sa claim ni Satanas. Ganyan na nga. Ang mahalagang detalye rito ay gagawin nila yung pagsunod na to habang nasa loob pa ng isang makasalanang katawan. May kahinaan, may tukso, may pagdududa. Sila yung magpapakita sa pamamagitan ng buhay nila na posibleng mahalin ng Diyos ng higit sa sariling buhay. At mahalin ng kapwa. Oo, at mahalin ng kapwa tulad ng sarili, kahit hanggang kamatayan. Yung pinagsama-samang buhay nila, yun ang magiging panghuling, hindi matututulang ebidensya. At kapag nabuo na yung bilang na yon, isang bilang na tanging Diyos lang daw ang nakakaalam, opisyal nang maitatatag ang mga utos bilang pinal na batayan ng paghuhukom. Binanggit din sa material ang isang partikular na grupo, ang 144,000. Parang napaka-espesipiko ng numerong yan. Oo, at dito, kailangan nating mag-ingat. Ayon sa pagkakapaliwanag sa teksto, yung 144,000 ay hindi raw dapat kunin bilang isang literal na numero. Simboliko raw ito, isang symbolic number mula sa aklat ng pahayag na kumakatawan sa huling henerasyon ng mga saksi. Ah, okay. So, yung huling batch. Yon, sila ang tinatawag na huling mga unang bunga. Yung huling batch ng ebidensya, kumbaga, na maghahanda sa daan para sa pagbabalik ni Jesus at sa tuluyang pagsasara ng kaso laban kay Satanas. Alam mo, may isa pang taktika si Satanas na binanggit sa mga notes na sa tingin ko napakatuso, napaka-subtle. Hindi raw niya laging pinipigilan ng tao sa pagsamba. In fact, minsan hinihikayat pa niya ito. Pero binabago niya yung dahilan. Parang hina-hijack niya yung mismong act of worship. At ito marahil ang pinakadelikadong panlinlin lang kasi nakabalot ito sa kabanalan. Ang ginagawa niya, ayon sa source, ay itaguyod ang isang uri ng pagsamba na nakasentro sa sarili. May ritual, may awitan, may dasal, pero ang tunay na Diyos na sinasamba ay ang Sarili. sarili. Nagbigay ng dalawang malinaw na halimbawa mula sa lumang tipan. Yung una, familiar sa marami, ang gintong baka. Eksakto. Habang nasa bundok si Moises, anong sinabi ng mga Israelita kay Aaron? Igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin. Hindi nila hinahanap yung Diyos na nagligtas sa kanila. Gumawa sila ng Diyos na magsisilbi sa kanila. Yon, isang Diyos na kontrolado nila para sa sarili nilang security. Ang kanilang pagsamba ay para sa sarili nilang kapakanan. At yung ikalawang halimbawa, si Haring Jeroboam, na mas political ang motibo. Oh, si Jeroboam, nang hilagang kaharian ng Israel, natakot siya na baka bumalik yung loyalty ng mga tao sa hari ng Huda kung sa Jerusalem pa rin sila sasamba. So anong ginawa niya? Nang tayo siya ng sarili niyang mga sentro ng pagsamba sa Bethel at Dan. Gumawa ng sariling altar, nag-appoint ng sariling mga pari, nag-imbento ng sariling pista. Sa labas, mukhang relihiyosong gawain. Oo, pero anong nasa puso nito? Political preservation. Pagsambayan na ang layunin ay panatilihin ang sarili niyang kapangyarihan. That's a powerful point. Ang dali kasing tingnan yung gintong baka o si Jeroboam at sabihing, sinaunang panahon yan. Pero ang sinasabi ata ng source, nangyayari pa rin to ngayon. Kapag yung pagsamba natin ay para makuha tayo ng isang bagay, seguridad, kapayapaan ng isip o kahit kaligtasan, ang sentro, tayo pa rin, hindi ang Diyos. Mo ang punto. Sinasabi rito na ginagamit ni Satanas ang pinakamalaking takot ng tao, yung takot sa kamatayan, para pilitin tayong sumamba sa kahit anong magliligtas sa ating pisikal na buhay. Pwedeng pera, kapangyarihan, o kahit yung sariling kalusugan. Sa huli, ang pagsamba ay nagiging isang transaksyon para sa pansariling kaligtasan imbes na isang pagpupuli sa manlilikha dahil sa kung sino siya. So, kung titipunin natin ang lahat, ang buong tunggalian pala, mula sa simpleng pagpili kung magbubukas ka ng social media o Biblia sa umaga, hanggang sa mga malawakang pag-usig sa kasaysayan,
umiikot lang pala sa isang tanong sa cosmic courtroom na yan? Posible bang sundin ang mga utos ng pag-ibig ng Diyos? At ang ipinapakita ng buong argumentong ito ay ang bawat kilos ng tapat na pagsunod, gaano man kaliit, ay hindi lang isang personal na tagumpay. Isa itong piraso ng ebidensya sa isang napakalaking kaso. At yan siguro ang pinakamalaking kaisipan na iiwan natin para sa'yo base sa mga material na ito. Kung ang pananaw na ito ay isa sa alang-alang mo, ang pagsunod ay hindi lang isang listahan ng mga bawal o isang personal na obligasyon. Ito ay pakikibahagi sa isang malawakang pagpapatunay sa karakter ng Diyos, sa kanyang katarungan at pag-ibig sa harap ng buong sansinukob. Kaya heto ang tanong para pag-isipan mo. Kung ganito ang lente na gagamitin mo, paano nito binabago ang pagtingin mo sa mga maliliit na pagpili at mga sakripisyo na kailangan mong gawin sa iyong buhay araw-araw?